And ito mga pobreng tanod, walay, sabi pa nga nila. Wala nga. Anong nga ba ang tanod? Ang barangay tanod ay may mahalagang papel sa pagpapaunlad ng barangay. Isa ito sa mga nagpapatupad ng mga mekanismo ng Komite sa Kapayapaan at Order ng Barangay na siyang pangunahing tungkulin na tiyakin na ang kapayapaan at kaayusan ay umiral sa barangay. Ngunit hindi may kakaila kung bakit pumapasok sa mga illegal na trabaho o illegal na transaksyon ang mga barangay tanod sa kadahilan ng napakababa ang ibinibigay na sahod sa kanila ng mga local government. Diba? Parang ito po ay unfair. Dating sa mga trouble, sila yung dinideploy. Pagdating sa calamity, sila yung unang naroon. Samantalang si chairman, pasintabi ulit kayo mga chairman, ulog pa si chairman. Wala. Pero si tanod, well, rain or shine, kailangan mag-duty. Suwirin yung kasulok-sulukan ng barangay. Pag may riot, nandun si barangay tanod. Pag may nakawan, nandun si barangay tanod. Away asawa, nandun si barangay tanod. Away naman kabitan, nandun si barangay tanod. Rambol, nandun si barangay tanod. Nakalmot ng pusa, nakagat ng aso ang isang kapitbahay, nandun si tanod. May nagsungkit ng mga damit sa sampayan, nandun si tanod. Palaging si tanod, sila yung naghihirap. Sila yung kalabaw ng barangay. And yet, itong kalabaw ng barangay, kinagasgas, kinugutom. Kaya, ang naging resulta in other times, itong mga barangay tanod, pumapasok sa illegal. Nakaatang sa kanila ang mga mabibigat na trabaho ng barangay. Sila ang mga runner ng barangay sa gitna ng mga kalamidad. Sila ang nagsisilbing mga frontliner. Takbo dito, takbo doon. Lalo na kung may mga kaguluhan, sila ang nagsisilbing tagapamayapa. At minsan sila pa ang nauna sa ating mga kapulisan. Buwis buhay ika nga. At dumarating pa sa punto na nagiging utusan pa ng ating mga kapulisan. Inaabot hanggang madaling araw ang kanilang trabaho. Kailangan mag-duty. Suwirin yung kasulok-sulukan ng barangay. Pag may riot, nandun si barangay tanod. Pag may nakawan, nandun si barangay tanod. Away asawa, nandun si barangay tanod. Away naman kabitan, nandun si barangay tanod. Rambol, nandun si barangay tanod. Nakalmot ng pusa, nakagat ng aso ang isang kapitbahay, nandun si tanod. May nagsungkit ng mga damit sa sampayan, nandun si tanod. Palaging si tanod, sila yung naghihirap. Sila yung kalabaw ng barangay. Umulat umaraw ay nariyan ang ating mga matitiyagang tanod. Ngunit sila ang may pinakamababang sahod sa barangay. Alam naman talaga natin na hindi makakabuhay ng pamilya ang kanilang sahod. Overworks but underpaid ika nga. Yung mga barangay tanod, pumapasok sa illegal. Dahil, ito lang yung kanilang sweldo. Sino ba naman ang isang tao na matutuwa na napakalit ang sweldo niya at askas siya sa trabaho at nakikita niya yung kanyang boss nagpapakasasa, dapat man lang mabahagian siya ng grasya, which is dapat magkaroon ng sweldo. At yet itong mga tanod na naghihirap, di ba nahirapan tayong hanapan sila ng budget, pero itong mga opisyal sa gobyerno na walang kahirap-hirap, madaling hanapan ng budget ng bilyones para may bulsa magsiyaman. Di po ba, attorney, tama ba yung reasoning ko? Sir, for that one, I need to secure the approval of my principal. Kaya isinusulong sa Senado ang panukalang Magna Carta for Barangay Official upang mabigyang pansin ang katulad nilang mabababang ranggo sa barangay. Mr. Chair, pag maliliit na kababayan natin, pag pobre, maliit na tao, itsapwera, hindi pinapansin. Ang pinapansin lang,
yung mga malalaki. Yung mga malaking posisyon, malalaking tao na kung tutusin, hindi naman sa paglalahat, ito mga malalaking tao na paupo sa kanilang air condition room. Again, wala akong pinapatamaan dito ng mga barangay chairman. Si chairman, nakaupo yan sa kanyang air condition room. O yun, baka nagtutongits pa. Habang kumakain ng chicharon at tumiinom pa siguro ng tubig. Habang si Tanod, duutosan niya, punta ka doon, punta ka dito, punta ka doon sa malayo, gawin mo ito, gawin mo yung ginagawa mo muchacho sa Tanod. And yet, si Tanod, allowance na 200 to 300 pesos. Pagdating na eleksyon,